Shalom. This is our Preaching in the Wilderness series here in TikTok. And binabasa natin ang Ebanghelyo na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. At ang Ebanghelyo ngayon ng Panginoon, ang Ebanghelyo ngayon ay hango ayon kay San Matthew, chapter, kabanata 8 hanggang talata 5 hanggang 11. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya." Sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi pa ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at ako man ay may nasa sakupang mga kawal. Kung sasabihin ko sa isa, humayo ka, siya ay humayo, at sa iba, halika, at siya ay lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa harap hapag nakasalon ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, second day ng Advent season. Ang Advent season ay ang ating paghahanda hindi lamang sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, bagkus dapat inihanda rin natin ang ating sarili sa ikalawang or sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So, hindi dapat tayo ma-focus lamang dun sa first coming, ng pagdiriwang natin ng first coming ng Panginoon Jesucristo. But of course, we are also preparing ourselves for the final coming ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, Romans 12:17, 18, 19 ang account. Di naman totoo ang Pasko, gawa-gawa lang yan ng Katoliko. Hindi ka naniniwala sa Pasko. Yung Biblia na kinumpile ng Katoliko, naniniwala ka. Diba? So, anong sense nun? Bakit ka naniniwala? Bakit ka naniniwala sa Biblia? Bakit ka naniniwala sa Romans 12:17, 18, 19? Hindi mo ba alam na Katoliko naglagay ng chapter at ng verse ng Biblia, Roma 12:17, 18, 19? Dapat hindi ganyan pangalan mo. Okay? So kung hindi ka nagsiselebrate ng Pasko, ng pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon Jesucristo, wala namang problema sa amin. Kalayaan mo yan, pero baka ipinagdiriwang mo naman yung kapanganakan ng founder mo. Yun ang problema mo dun. So, sa bagay, ganun talaga. Kami, ipinagdiriwang namin ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Yan yung Pasko. Siya yung founder namin. Siya yung founder ng Catholic Church. Kayo, baka yung founder nyo, pinagdiriwang nyo yung kaarawan. Sa amin, pinagdiriwang namin yung kaarawan ng aming founder, ang Panginoong Jesucristo. So, kung hindi ka nagdiriwang, Roma 12:17 to 19, okay, wala naman nakasulat sa Biblia, ay problema mo na yun. Hindi mo yan mapaniwalaan kasi
hindi ka Katoliko. Yung sekta mo, sumulpot lang. Kaya hindi mo alam yung kasaysayan about sa nativity ng Panginoong Kristo. Kami kasi Catholic Church, nagsimula pa sa mga apostol kasi kaya may mga earliest documents kami na nagpapatunay patungkol sa nativity ng Panginoong Kristo. Sabi ni Roma 12:17, wala naman nakasulat sa Biblia na pinanganak sa December. Diba? So yun, Roma. Hindi ka naniniwala sa Pasko, pero naniniwala ka sa Biblia. Di ba nakakatawa yun? Na ang Biblia, kinompile ng Catholic Church. Di ba? So, nakakatawa yun. Tapos yung chapter, alam mo ba, ang pangalang Biblia, ang Catholic Church ang gumawa ng pangalang Biblia, inimbento ng Catholic Church. At ang mga chapter at mga verses ay Catholic ang naglagay. Tapos, gagamitin mo pangalan mo sa profile mo dito sa TikTok, Roma 12:17 to 19, hindi nakakatawa. So, dapat hindi mo yan pinaniniwalaan kasi gawa ng Katoliko yan. So, kung hindi ka nagsiselebrate ng Pasko, okay lang sa amin, okay lang. Maki-enjoy ka na lang doon sa mga kanta ni takpan mo na lang tuwing marinig mo yung kanta ni Jose Marichan, takpan mo na lang. Huwag kang pumunta sa mall, naku, delikado ka. Takpan mo ng maigi para hindi mo marinig. So, pinagbigyan na natin sa Roma 12:17 to 19. Tapos pag tinanong mo siya kung ano yung sekta niya, ay hindi niya naman sasabihin kung ano yung sekta niya. Kasi kapag banggitin niyo yung sekta niya, malalaman natin kung sino yung founder niya. So, yan. So, ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, it's about the faith of a centurion. Ariel, good morning po. Sabi ng Ebanghelyo na yung centurion is alam natin, pag sinabing centurion is hundreds. He is army with 100 soldiers and centurion. So, yung sent, yung word na sent, yun yung root word. So, hundreds. So, he has the army of hundreds. So, makikita natin dito na since he is not a Jew or maybe he is not, kumbaga parang hindi siya talagang alagad ng Panginoong Kristo, but nakapakinig siya sa Panginoong Kristo na ang Panginoong Kristo ay nagpapagaling, ay lumapit siya sa Panginoon para mapagaling yung kanyang alagad. Sabi niya, Romans 12:17, iglesia ng Diyos pala siya. Kaninong iglesia ng Diyos? Kasi marami ang gumagawit ng iglesia ng Diyos. Roma 12:17, 18, 19. Kaninong iglesia ng Diyos? Kay Soriano? Or marami kasing gumagamit niyan eh. Saan doon? Kayo ba yung umangkin doon sa 1 Timothy 3:15 at saka yung Acts 20:28? Di ba yung Acts 20:28 ay pinag-aagawan nyo ng ink? Sino nanalo sa inyo? Sino ang rightful claimant ng mga word na yon? Kasi marami kayong umangkin yan, ha? Galing sa Diyos. Hindi. Sino nga? Dami kayong umangkin ng 1 Timothy 3:15. Yung mga talata na sinulat sa Biblia does not refer to you. Ang 1 Timothy 3:15, sinulat ni San Pablo yan kay sa Timoteo, and it refers to the church that was there already during those times. At kung titingnan mo during those times, in that first century, ay wala pa kayo, kailan na kayo itinatag ni Eli Soriano. Kung kay Eli ka, 1980s lang. Okay? Di ba? Inamin ni Eli Soriano, Katoliko po ako. Katolikong may kaugnayan sa Vatican kay Pope Francis. Ang kay Eli Soriano ay, alam ba na maging si Eli Soriano, inamin niya na ang founder niya, ang kanyang mentor na si
Perez ay galing kay iglesia ni Felix. Then si Perez umalis, and then dun kaanib si Soriano. Then later on, according to the story, si Soriano ay na-disappoint siya sapagkat hindi siya ang naging successor or itinalaga ni Perez na magiging pinuno ng haligi at suhay na iglesia ni Perez. Si Gugulan, yung babae, ang naging head ng iglesia ni Perez. So nangyari, nagalit si Soriano. Nagtatag siya ng kanyang sekta. Kung titingnan mo yung pagtatag ni Ginoong Eli Soriano ng kanyang sekta, ilang beses niyang binago yung kanyang pangalan ng kanyang sekta. Until such time na nag-registered siya ng members of Church of God International na may programang Ang Dating Daan gamit yung verse Jeremiah chapter 6 verse 16. Ngunit kung sasabihin mo na iglesia ng Diyos ka, galing sa Diyos, samantala na tinatag ni Eliseo Soriano yan, na pinapaangkin nyo sa Diyos, hindi nyo pwede ipangkin kay Lord kasi parang lalabas na ang Panginoon pala, ang Diyos pala, siya yung author ng division. Kasi okay lang pala sa kanya na magkanya-kanya yung kanyang mananampalataya. Samantala, sinasabi sa Biblia, sa John chapter 10 verse 16, napakalinaw, na sabi niya, meron akong mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Ibig sabihin, meron na siyang kulungan. Diba? Alam naman natin yan sa Matthew 16. He built the church. And sabi doon sa John 10:16 that I have to take care for them also that there will be one flock and one shepherd. Hindi sinabi that there will be another flock like in 1914, ADD, Jehovah's Witnesses. Hindi po ganun. Or else, lalabas na ang Panginoon Kristo lalabag mismo sa kanyang salita. Sapagkat sinabi niya sa Matthew 16, upon this rock I will build my church, not churches. Ayan na. So, member ka pala ng Church of God, pero paki-identify kung saan Church of God. Kasi napakarami pa akong Church of God na nakita, nagkalat dito sa Manila. Iba-iba po yung mga founder noon. So, saan doon? At saka sino yung rightful claimant to be the true Church of God? Kasi ang dami nyo. Dapat magdebate muna kayo, magdiskusyon kayo kung sino yung rightful. Or else, malito sa inyo yung tao. Yan. So, ang ebanghelyo ngayon mga kapatid is, sinasagot natin si Roman 12, no? Sinasagot natin si Roma 12:17 to 19, yung pangalan niya. Ang pinag-uusapan natin ngayon is yung alipin, yung kapitan, yung alipin ng Romano na centurion or he has a soldier of 100 soldiers na since narinig niya ang Panginoong Kristo na nagpapagaling, ito yung nag-udyok sa kanya para lumahad sa Panginoong Kristo. He is not a Jew, or maybe he is not yet a formal believer ng Panginoong Kristo. Ang kanya lang is narinig niya na nagpapagaling ang Panginoong Kristo. At naniwala sa rito mga kapatid. Kaya nga, napaka-importante yung pakikinig sa salita ng Diyos. Yan yung sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17, di ba? Ilang beses na natin yung sinasabi. Sa Romans chapter 10 verse 17, sinasabi doon, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Sabi niya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. So, of course, kasama na yung pagbabasa ngayon kasi during those times nung sinulat ni San Pablo yun, hindi pa na-compile ang Biblia. Hindi pa wala pang Biblia nung panahon na yun. That is why sinabi ni San Pablo yun sa Romans chapter 10 verse 17. So most possibly, itong centurion na ito ay nakapakinig siya sa mga ginagawa ng Panginoon Kristo. And ito yung nag-push sa kanya. Because of what he heard, ito yung nag-push sa kanya na lumapit sa Panginoon Kristo. So, kaya nga yan minsan, di ba mga kapatid, kung nakikita niyo ko minsan dito sa TikTok, that is
That is the motivation. Yan yung motivation ko sometimes to have a prayer intercession. Kasi itong centurion na ito, hindi niya naman to anak. Alipin niya lang. Pero, for the sake ng kanyang alipin, ay inilapit niya sa Panginoon. Yan. Mga kapatid, take note ha. Hindi niya dala-dala yung alipin. So, bilang intercessors, bilang mga magulang or mga kamag-anakan na nakakilala na nauna sa Panginoon. So yan ang ginagawa natin ay inilalapit natin ng ating mga mahal sa buhay through prayer. Ito yung centurion talagang literal na lumapit siya sa Panginoon. Dinala niya ang kanyang panalangin sa Panginoon. Dinala niya sa kanyang panalangin ang kanyang alipin for healing and deliverance. Inilapit niya sa Panginoon. So, ganun din tayo na mga unang tinawag ng Panginoon, maaari sa pamilya natin or sa mga kamag-anakan natin. Yun, let us bring our relatives, all our loved ones before the Lord. Not necessarily na bitbitin natin sila, kundi dalhin natin sila sa panalangin. Na despite na may distance, mga kapatid, may distance, ay naniniwala ang sundalo na ito kung titingnan mo yung conversation nila dito na pupunta sana ang Panginoong Kristo sa kanilang bahay para pagalingin siya, hindi na niya pinahintulutan ang Panginoon. Kasi sabi niya hindi siya karapat-dapat. Kaya nga itong word na ito, kung naalaala niyo, itong word na ito dito sa Matthew chapter 8, ito yung word na ginagamit din natin sa banal na misa. At hindi ito ginagamit doon sa banal na misa for just nothing, kundi for a purpose. Na ma-realize natin na sinasabi dito, no, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Dito yun kinuha, mga kapatid, sa Kristo sa Eucharistia. Sa pagtanggap natin sa Panginoong Kristo sa Eucharistia, is sasabihin natin, Lord, I am not worthy that you should enter into my life, into my heart, into myself, but only say the word and my soul shall be healed. Diba? Kung minsan nakakalungkot sa atin, sa Katoliko, sa ating mga Katoliko, we believe. Actually, may nakita pa nga ako na grabe na eh. We believe na kapag patungan tayo ng kamay ng mga pari, ay gagaling tayo. Kasi may mga healing priest na tinatawag. O minsan nakakalungkot lang kasi na-i-establish natin yung ating pananampalataya sa lingkod ng Diyos. Pero, it seems na parang hindi natin i-establish yung ginagawang paglilingkod ng pari sa Eucharistia. Ano ibig kong sabihin? Di ba? In the Eucharist, katulad dito binabanggit dito sa verse 8, pwede tayo gumaling kasi ang tinatanggap natin ang Panginoong Kristo. Versus doon sa pari na lingkod lang siya ng Panginoong Kristo. Of course, nagiging alulod sila, nagiging channel of blessing sila. Kung nagkakaroon tayo ng paniniwala na sila na mga lingkod lang ay ginagawang daluyan ng Panginoon, much more yung kanilang pinaglilingkuran ang Panginoong Kristo. Yung Eucharist, biri mo kung naniniwala talaga tayo na si Jesus yung tatanggapin natin kasi yun naman ang sinasabi sa Biblia. Diba, mga kapatid? Walang binanggit all throughout the New Testament, walang binanggit na simbolo lamang yun ng katawan ng Panginoong Kristo. Actually, kung sa John, basahin mo yung buong John chapter 6, lalo na yung mga nag-aaral ng original language, ang tindi daw nun. John chapter 6. So, walang sinasabing simbolo, maging si San Pablo, huli na ng tinawag ng Panginoong Kristo. Ngunit pinatutunayan niya na ang tinatanggap natin sa banal na misa is the body and blood of the Lord Jesus Christ. Kaya nga kung
Doon sa 1 Corinthians chapter 11, makikita natin doon na kapag tumanggap daw tayo ng hindi karapat-dapat, ay nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi doon sa simbolo. Wala siya sinabing ganun, mga kapatid. So, ibig sabihin na kung naniniwala ka na patungan ka ng kamay ng pare, gagaling ka, why not? Believe that, Lord, as I receive you in the Holy Eucharist, I will be healed. Ito yung babanggitin mo, yung sinasabi ng centurion. Yan. Nabanggit ko lang yan, mga kapatid, kasi yan yung nakalagay at ginagamit natin sa banal na misa. Sana matingnan natin yung ganun na side. May nakita pa nga ako, di ba? Yung pare na mismo, pinapahiran ng panyo. Napahiran ng panyo. Actually, maging sa El Suday, yung mga panyo ni Brother Mike, yung mga tiyan niya na iniinom, kapag hindi maubos, iniinom ng mga prayer partners. Kasi ganun katindi yung kanilang pananampalataya. Pero bakit pagdating sa Eucharistia, hindi natin ma-establish ng tulo-tulo yung ating pananampalataya? Whereas sinabi ng Panginoon, ito ang aking katawan. Hindi niya sinabi na ito ang aking simbolo ng aking katawan. Ito ang aking dugo. Hindi niya sinabi simbolo. All throughout the New Testament, mga kapatid. Yan. And then, yung authority ng kapitan, binasihan niya ng mas greater pa yung authority ng Panginoon Jesucristo. Mas greater pa ang authority ng Panginoon Jesucristo. Sabihin lamang ng Panginoon, ay gagaling ang kanyang alipin, no need to go. Kaya nga, pag sinabi ng Panginoon, kapag ang Panginoon magsabi na, ito ang aking katawan, then, paniwalaan natin yun. Katulad nung ginawa ng Romano, ng kapitan ng Romano, he is not yet maybe a formal believer or disciple of the Lord Jesus Christ. But he believed in the authority. At kinomen ng Panginoon yung kanyang pananampalataya. Berin mo, ay kinuha niya na Sister Amy Victorio. Pinaniwalaan niya na sabihin lamang ng Panginoon. So, ibig sabihin, sinasabit ng Romano, ng kapitang Romano, yung katatayuan niya sa authority ng Panginoong Jesucristo. Kung sasabihin niya, susundin ang kawal niya. Ibig sabihin, naniwala din siya na sasabihin lamang ng Panginoon ay mangyayari. Ba? Ano ba nangyari sa creation? Ano ba sabi niya? Let there be light, and there was light. So, nung sinabi ng Panginoon na magkaroon ng katahimikan sa dagat, nagkaroon ng katahimikan. Di ba? So, ibig sabihin, naniniwala ang kapitan sa sasabihin ng Panginoong Jesucristo. At tanong, tayo ba ay naniniwala sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Sasabihin natin, brother, wala naman siya wala na si Jesus, papaano natin sa mapapakinggan? Of course, we have the Bible, we have the Holy Scripture already, mga kapatid. At ang simbahan, primarily, ang simbahan at ang Biblia. Kasi kung minsan, hindi rin pwede na total, kasi pag Biblia pala, pwede na, pakinggan na natin. Kasi may mga nagdadala din ng Biblia, pero iba yung kanilang sinasabi. So therefore, para safe tayo, doon tayo sa simbahan. Kasi sinasabi sa Luke chapter 10, verse 16, sabi niya, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Yung verse na yon, ang maka-rightfully claim lang doon ay ang Catholic Church. Kasi kung titingnan mo, sa lahat ng mga simbahang umiiral sa kasalukuyan, ay ang simbahang Katoliko lang ang makapag-trace ng kanyang kaugnayan sa mga unang alagad. The rest of our separated brethren, they cannot, mga kapatid. So therefore,
pakikinggan natin ang Panginoong Jesucristo, ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, at susundin natin, katulad ng ginawa ng Romano, ng Centurion, through the church. Kasi ipinapangaral din itong Biblia sa ibang mga sekta at denominasyon. Pero ang rightful na dapat nating pakinggan ay yaong mga may kaugnayan, may unbroken connection sa mga alagad. And that is the Catholic Church, mga kapatid. Whether we like it or not. Masaktan man kayo o hindi. Pero yan yung katunayan. So therefore, pakikinggan natin ang simbahan, ang Catholic Church. At ang salita ng Diyos na pinapangaral ng Catholic Church. Di ba? Mabigat yun. Sinasabi, Luke chapter 10, verse 16. Ang nakikinig sa inyo, ang kausap doon ng mga disciples, mga kapatid. Ang mga disciples. Ngayon wala na rin yung mga disciples. Paano pa natin sila mapapakinggan? Of course, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung mga successors nila, yung may kaugnayan sa kanila. Hindi pwede na kung sino-sino na lang. Kasi may babala nga sa Biblia, mga kapatid. Doon sa Galatians chapter 1, binanggit na rin natin to how many times. Hindi ko lang alam kung memorize yun na ito. Sa Galatians chapter 1, verse 7, sabi dito, ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami, take note, o isang anghel mula sa langit, kami o isang anghel man sa langit, mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin sa inyo, pakasampain siya. Hindi much more. Maging anghel na galing sa langit, hindi huwag paniwalaan kapag iba yung mabuting balita ng dala. Much more kung galing dito sa lupa at nagpapakilalang anghel. Hindi lalong huwag nating tanggapin. So you see, mga kapatid, alam nyo ba na, ito take note, alam nyo ba na kung susuriin natin ang Biblia, ang Panginoong Jesucristo ay Katoliko, ang mga apostol ay Katoliko, si San Pablo ay Katoliko, na sumulat itong mga sulat, mga 13 epistles, 13 writings sa part ng New Testament. He is Catholic. Bakit? Anong patunay? Tanungin niyo ako ng patunay. So therefore, sila yung dapat nating pakinggan. Since the apostles, our Lord Jesus Christ is Catholic, so therefore, sa Catholic Church tayo makikinig. Paano? Paano ma-prove mo, kapatid? Paano ma-prove natin that they are Catholic, mga kapatid? Sa lahat ng simbahan, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, in all the churches, lalo na yung mga sekta at denominasyon, sa lahat ng mga sekta at denominasyon, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, lahat po sila nagko-communion din, nagbe-breaking of the bread din, mga kapatid. Pero all of them, they are not believing in the real presence of the Lord Jesus Christ in the breaking of the bread, in the breaking of the bread. Kaya nga dati nung nasa Baptist Church ako, kapag mag-breaking of the bread kami, mag-communion kami, mag-last supper kami, memorial ng last supper ng Panginoong Jesucristo, ang ginagawa namin, bibili kami ng Skyflakes, and then bibili kami ng grape juice, yung Zesto, o di kaya Coke. Yun yung ginagamit namin. Simbolo lang yun sa amin. Simbolo lang yun kahit ng lahat ng mga sekta at denominasyon, mga kapatid. Tayo na mga Katoliko, naniniwala tayo dun sa real presence of the Lord Jesus Christ, especially after the consecration ng pari. Di ba? Babanggitin ng pari doon, Lord, bless these gifts, so that let the Holy Spirit bumaba. Basta something like that, yung invocation.
so that for us it will become the body and blood of our Lord Jesus Christ. Diba? Paano natin yung sinasabi ko sa inyo na Katoliko sila, na nararapat na sa Catholic Church yung pandinig natin dapat ibibigay para hindi tayo manigaw, kasi sa dami na ngayon mga sekta at denominasyon. Ano yung paraan natin para hindi tayo maligaw? Is to go back sa pinaka-source, sa pinagmulan, mga kapatid. Yun yung sinasabi natin. Kasi it's about pakikinig, about obedience. Kasi nakinig ang senturyon. Naniwala siya sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya kinoconnect natin doon na sa ngayon wala na ang Panginoong Jesucristo. Paano pa natin siya mapapakinggan? Ngayon, kung papakinggan naman natin yung pangangaral ng salita ng Diyos, sino yung pakikinggan natin na nangangaral ng salita ng Diyos? Because there are so many with different interpretations. Lalo yung mga separated brother natin. So therefore, dapat makinig tayo sa Catholic Church. At sinasabi ko nga sa inyo, ang Panginoon Kristo ay Catholic, mga apostol ay Catholic, San Pablo ay Catholic. Sa anong paraan? Kung babasahin natin, doon sa Matthew chapter 26, nung sinabi ng Panginoon Kristo doon na, sinabi niya, itong aking katawan, itong aking dugo, kanin ninyo, inumin ninyo. Hindi niya sinabi na simbolo. Then how come ito mga separated brethren natin na tuwing magkukommunion sila, ang kanilang thinking, it is just a symbol of the body of Jesus. It is just a symbol of the blood of Jesus. Whereas, hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo na simbolo iyon. Kaya nga, kung titingnan mo yung pangangaral yun sa John chapter 6, yung haba-haba ng John chapter 6, mga kapatid. Nung nangaral ang Panginoong Jesucristo, kung mabasahin niyo yun, nang nangaral ang Panginoon Kristo doon sa John chapter 6, nasabi niya, ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. Ano nangyari doon sa mga tao? Nagsialisan sila. Sa John chapter 6 verse 66, since na hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoon Kristo, nagsialisan ang mga tao, ang lahat ng mga tao. Sabi ni Bettina, basa po kayo ng Bible. Dami kong Bible, Bettina. Ilan yung Bible mo? Baka mas marami Bible ko sa'yo. Naintindihan ko yung Bible ko, Bettina. Baka ikaw hindi mo naintindihan yung Bible mo. Huwag mo akong sabihin na magbasa ng Biblia, kapatid. Alam ko yung basihan mo yung sinasabi mo. Basa po kayo ng Bible. Bawal yung mga larawang inyo na ginawa ng kamay ng tao. Yan yung problema sa iyo. Nakikinig ka sa pastor, hindi ka nag-aaral ng maigi. Alam ko dati ka rin Katoliko. Ito may King James ako. Yan. Alam ko yung Bettina, sabi mo, basa po kayo ng Bible, bawal po yung mga larawang inanyuan na ginawa ng kamay ng tao. Alam ko kung ano yung basis mo. Gusto mo pag-usapan natin, Bettina, invite kita dito sa host, our guest. Pag-usapan natin yung Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Bettina, Miss Bettina, babae po ba kayo? Miss Bettina, gusto niyo pong pag-usapan natin? Bawal ang inyo ang larawan. Yan ang pag-usapan natin. Sige, invite ko kayo. Kung andyan pa po kayo. Miss Bettina. Saan na si Miss Bettina? Okay. Wala ka na, Miss Bettina eh. Wala ka. Okay. Saan po kayo, Miss Bettina? I would like to invite you. Okay. Ayan. Sige nga. Pag-usapan natin, Miss Bettina. Okay. Hindi ka sa Kuya Kulit, hindi ka sa hindi ka sa ma-invite, iba ka umalis na siya. Okay. So yun mga kapatid. So kung sino man kung meron mang rightful na, umalis na siguro Kuya Kulit si Bettina.
So, kung meron mang rightful na pakikinggan natin mga kapatid, especially today, na ang dami-dami na pong sekta at denominasyon nagkakalat, isang paraan para hindi tayo maligaw, it's let us go back sa source, yung na simula. Balikan natin, ano ba yung mga alagad? Yun nga ang sinasabi natin, that disciples, that Jesus is Catholic. Sa anong paraan natin malalaman? Doon sa primary doctrine natin. We believe in the real presence of the Lord Jesus Christ. The rest of our separated brethren, ng mga protestante, do not believe. Pinipilit nila na simbolo lamang, whereas walang sinasabi sa Biblia, sa New Testament na simbolo. O sige nga, meron ba kayong alam? Bigay nyo sa akin, baka na-miss out ko lang, hindi ko nabasa. Pwede nyo ituro sa akin. I will willingly pakinggan kung meron. Di ba? So, nung nangaral ng Panginoon Kristo that His flesh is real food and His blood is a real drink, basahin niyo yung John chapter 6 verse 66. Ano sabi doon? 666, di ba? 666 of John. At yan din yung ginagawa ng mga kapatid nating protestante. Why? Because they continue to protest about the Eucharist. Hindi sila naniniwala. It was the real body and blood and soul and divinity of the Lord Jesus Christ is in there after the consecration. Hindi sila naniniwala. So therefore, kasama sila doon sa John chapter 6 verse 66. Mula noon, ang mga tao'y hindi na sumunod sa Kanya. For what reason? Because they cannot accept what the Lord said in John chapter 6. Na sabi niya, ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. Verse 6, John chapter 6 verse 67, binalingan ng Panginoon Kristo yung kanyang mga alagad. Kayo ba'y aalis din? Ano sabi ng Panginoon sa mga alagad? John chapter 6 verse 67. Sabi niya, kayo ba'y aalis din? Sumagot si San Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Sa iyo nagmumula ang salita na nagbibigay buhay. So you see, so through listening. Pero, piliin natin yung ating pakikinggan. Yun nga, binanggitan natin kanina, yun sa Galatians chapter 1, verse 7 and 8. Hindi tayo basta-basta nakikinig lang. Tingnan natin, karapat-dapat ba silang pakinggan? Are they connected to the early apostles, to Jesus Christ? Or else, sinasabi sa Galatians 1, 7 and 8, huwag natin sila pakinggan. Meron pa doon, babala pa doon sa 2 John verse 10, mga kapatid. Take note of this, 2 John verse 10. Ito yung babala. Sabi niya, verse 10, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. So, sapagkat ang bumabati sa kanila ay nagiging kaisa nila sa masamang gawain. Anong masamang gawain? They are bringing dissension. They are dividing your family. They are bringing you away from the flock of the Lord Jesus Christ. Yun yung masama na gawain. Yun yung binabalaan tayo ng Panginoon Kristo. Because division or paghihiwalay sa kawan ng Panginoong Kristo, kasi may kawan ng Panginoong Kristo itinatag niya at ipinagkatiwala niya kay San Pedro. Malinaw naman yan, mga kapatid, sa Matthew 16, 13 to 20. Sabi niya, I will build my church and not churches. So therefore, He is not afraid of different sect and denomination. At pinagtibay niya yan dun sa John chapter 10, verse 16, one flock, one shepherd. There will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi na there will be another flock to come and another shepherd. No. Sa John chapter 10, ang Panginoon Kristo ay good shepherd. That is why, pagdating doon sa
John 21:15 to 19, kung babasahin nyo yan, mga kapatid, ay muli niyang pinagtibay si San Pedro sa pangangalaga ng kanyang kawan, ng kanyang iglesia, na ang kanyang kawan, yan yung kanyang iglesia. Ano sabi niya doon sa John 21:15 to 19? Ilang beses yun? 3. Pangalagaan, pakanin. Di ba? Pakanin ng mga tupa, pangalagaan ng mga tupa. Ang Panginoon, si San Pedro ang pinagkatiwalaan. Alam natin kung nag-iisip tayo, since na ipinagkatiwala lamang kay San Pedro ang kawan ng Panginoon, prior siya umalis. Therefore, marapat lamang na si San Pedro ay pipili din ng mga ngalaga ng kawan ng Panginoon after him. Hindi pwede na, ay tapon niyo yung susi. Bahala na kayo sa buhay niyo. Iwan niyo yung kawan na walang mga ngalaga or walang mag-iingat after him. Kaya nga doon sa 1 Peter chapter 5 verse 4, sinasabi doon na sa pagbabalik ng pinunong pastol, tatanggap kayo ng maningning na korona. Pinunong pastol, ibig sabihin, pinunong pastol sapagkat may nasasakupan siya mga pastol. And they are in the line of the apostles. Kaya nga after Saint Peter, since na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon ng kanyang kawan, after Saint Peter, so therefore, Saint Peter must appoint another shepherd after him. And so on and so forth. That is why, kung titingnan natin sa Catholic Church, mga kapatid, meron tayong sa what you call this? Meron tayong 266 popes na, mga kapatid. Bitina, andyan ka pa pala. Sige, i-up kita. Sige, pag-usapan natin yan. Invite, palo ba? Invite kita. Up ka, Bitina, pag-usapan natin yung concern mo. Hindi kita maano yan. Hindi lang. Sige nga, Bitina, host. Si host, Bitina. Yes. Okay. Kuya Kulit, nandito na si Miss Bettina. Pero hindi ko siya ma-invite eh. Bettina, paki-invite, mag-request ka. Okay. So, ganun mga kapatid. Mayroon na tayong 266 popes. Unlike dito sa atin, meron tayong i-quote example. Dito sa atin, may isang sekta na 3 pa lang yung mga successor of leaders nila. 3 pa lang. Since na itinatag sila. Tayo, 266 na from St. Peter. So therefore, the authority na taglay-taglay ng ng mga kaparian natin at mga obispongin natin ngayon ay galing mismo sa mga apostol. Hindi sila self-proclaimed, mga kapatid. Pare na ako. Obispo na ako, hindi. Alam niyo naman na kapag maging obispo ang isang obispo sa atin dito, kahit dito sa Pilipinas, ang Pope natin sa Vatican ang siyang nag-a-appoint. Yan. Deuteronomy 5, 7, 8, and 9. Bitina, gusto mo pag-usapan natin? Hindi, sinabi ko na nga kanina, alam ko yung pinaka-primary source mo doon galing sa Exodus chapter 20, 3 to 5. Pero hindi kita ma-invite. I try to, up ka, Miss Bettina. Pag-usapan natin yung concern mo. Pwede naman natin pag-usapan. Okay. So, hindi naman. Sige, mga kapatid. At sa mga Katoliko katulad ditong kay... Okay. Mag-guest ka nga, Bitina. Mag-guest po kayo para mas mabilis na pag-usapan natin. Pag-usapan natin yung Deuteronomy chapter 5, verse 7, 8, and 9. At saka yung Exodus chapter 20, 3 to 5. Mag-request kayo ng invite, please, kung gusto nyo. Hindi kita wala ka rito. Kaya hindi kita ma-invite.
Sige na, mag-request kayo ng invite kasi hindi kita ma-invite eh. Okay. So, hindi natin ma-invite si Bettina. Gusto ko, hindi ko babasahin hanggat hindi kita ma-invite. Gusto kong ma-invite lang. Mag-up po kayo. So, wala ka, hindi kita makita. Mag-invite, mag-ask kayo ng invitation. I-up kita. Pag-usapan natin yung concern mo about sa Exodus 20, 3-5, at saka yung Deuteronomy chapter 5, 7, and 8, and 9. Okay. So, yun mga kapatid, na ang authority na dapat nating pakinggan is from the Catholic Church. Kasi ang Catholic Church lang ang may connection sa mga lagad na unbroken connection versus itong mga kapatid natin na ibang mga sect. At sinabi nga ng Panginoong Jesucristo, of course, yung dahilan doon sa ginawa ng ng Kapitang Romano sa pananampalataya niya sa Panginoong Jesucristo, sabihin mo lamang, Lord. Ibig sabihin, naniniwala na kung ano lang sasabihin ng Panginoon ay mangyayari. Anong ibig sabihin nito? That is why, Sister Amy Victoria, sinabi ko kanina na itong Romanong ito ay dapat magiging idea siya ng makikita natin yung idea ng katulad natin ng mga prayer intercessors na we are bringing our loved ones to the Lord through prayer. We are interceding for them. Not necessarily dalhin natin sila physically katulad ng ginawa ng Romano. But inilapit niya yung kanyang alipin sa Panginoong Jesucristo. So as intercessors, as mga naunang naglilingkod sa Panginoon, tayo na mga naunang nakakilala sa Panginoon, dapat dinadala natin ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon through prayer. Inilalapit natin sila. Nahipuin sila ng Panginoon, pagalingin sila ng Panginoon. Mga kapatid, Jesus or God is not a respecter of distance, mga kapatid. So makikita natin doon sa Ebanghelyo ngayon. Kaya nga in-affirm ng Panginoon pagdating ng araw, sinabihan niya yung mga Hudyo na sumusunod sa Kanya, darating ang araw, sa Matthew 8:11, dito sabi niya, darating ang araw na maraming dudulog sa hapag ni Abraham mula sa mga sasilangan, sa kanluran at hilaga. Ngunit marami sa mga anak ni Israel ang itatapon sa labas. Bakit? Because mabuti pa sila na bagamat hindi nila physical na nakita ang Panginoon Jesucristo, ngunit naniniwala sila. Kaya nga, tayo na mga Hintil yung tinutukoy. At sinabi ng Panginoon na maraming anak ni Israel ang itatapon sa labas. Pero sa atin, ang mga Hintil, marami ang magmumula sa silangan, kanluran at hilaga na dudulog sa hapag ni Abraham. May balikin nga natin yun, mga kapatid. Matthew chapter 8 verse 11. So, pwede na maganda ito memorize, mga kapatid. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, sa verse 11, tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalaw ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit, verse 12, ngunit marami ang salipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Do'y manalangin sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kanila, umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon day gumaling ang alipin ng kapitan. So you see, mga kapatid, because of his faith. At sinasabi dito, umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig.
noon day gumaling ang alipin ng kapitan. Because of our faith. Ito kuya kulit, ito pa si Doc Joseph. yung sekta mo nga, Doc Joseph? Sino yung founder nun? Bagad ng kaliwanagan po ang inyong kaalaman ay walang katotohanan, kapatid. Naayos kitang ita. Sabi niya, tinatanong natin ito si Doc Joseph, yung sekta niya bago. Sino yung founder mga Doc Joseph? Kukorek mo ako bagong litaw lang yung sekta mo. So yan, katulad ng, yun yung binabala ko sa inyo mga kapatid. Sa dami ng katulad si Bitina, ibang sekta din yun. Itong si Doc Joseph, bago din yung sekta niya. Kanina si Romans 12:17-19, iba rin yung sekta nun. So ano yung gagawin natin? Kaya sinabi ko sa inyo kanina, ano yung paraan na gagawin natin para hindi tayo maligaw? Let us go back to the very source. Yung pinagmulan, yung may kaugnayan sa pinagmulan, ang Panginoon Kristo at sa mga alagad. At sinabi natin kanina, biblically speaking, ang mga alagad, ang Panginoon, si San Pablo, ay Katoliko. Bakit? They believe in the real presence of the Lord Jesus Christ in the Eucharist. The rest of our separated brethren ay sila yung sa John chapter 6, verse 66, 666 of John. Sila yun. Hindi tayo. Kaya nga, yung sinasabi doon sa 1 Corinthians 11, maging si Saint Paul. Sabi niya, kung tumatanggap ka na hindi narapat, ay nagkakasala ka sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabi na nagkakasala ka sa simbolo. You see, na kahit si San Pablo ay huling tinawag, ay naniniwala siya sa real presence ng Panginoong Jesucristo in the Eucharist. So therefore, Saint Paul and the apostles are Catholic. Kaya nga sinasabi dito sa Biblia, katulad dito si Joseph, si Bitina, at saka si Romans 12, kanina magkaiba yan silang sekta, hindi sila yung magkakapareho. At iba-iba ang kanilang pinapangaral. Ito yung binabala na sa ating kanina sa Galatians 1:7 and 8 na hindi natin pakikinggan, mga kapatid. Okay. Sabi doon sa 1 John chapter 2 verse 9, mga kapatid, ito ang sinasabi. Sa 1 John chapter 2 verse 9, ang sabi dito, 19 pala mga kapatid. Sa verse 18 ang bisanan, mga anak, malapit na ang wakas tulad ng narinig niyo, darating ang Antikristo. Ngayon ngay marami nang lumitaw ng mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Take note ang verse 19, pakinggan yung maigi. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. So therefore, mga kapatid, itong mga ibang sekta na ito, sila yung umalis. Sila yung umalis. Sila yung doon sa kanila magmumula ang Antikristo. Sila ang napapabilang doon sa mga Antikristo. Aninaw nun dati daw natin silang kasamaan. Okay, di ba binanggit? Sinyalins ko na to sa inyo mga kapatid. Try to eliminate paano mo malalaman yung totoong pananampalataya na itinatag ng Panginoon Kristo base sa Matthew 16. Kasi nagtatagla sa ng isang iglesia. Paano natin ma-eliminate at ma-identify? Paano? Eliminate lahat ng sekta at denominasyon. Siguro abutin ka ng mga ilang taon kaya. Kasi sa dami na nila, mga 50,000 na siguro mahigit. Kasama itong sekta ni Doc Joseph. Ni Dr. Joseph, siguro si Joseph. Kasama na yung sekta ni Doc Joseph, ni Bitina, at saka ni Romans 12:17-19. Nasabi sila ay dati nating mga kasamahan. Ngunit tunay na hindi natin sila kasama sapagkat umalis sila. So patunay na hindi natin sila kasama. Tanongin nyo, tingnan nyo yung mga sekta. Eliminate nyo. All of them, maging yung mga founder nila, ay puro galing yan sa Katoliko. Di ba? Sino man nagpasimula ng Protestantism? Si Martin Luther. Sino ba si Martin Luther? Augustinian monk.
May joke nga nung umalis si Martin Luther, dinala Madre ng Katoliko at Biblia ng Katoliko. And then after that, nung umalis si Martin Luther, umalis din sa kanya yung mga tagasunod niya. At nagtayo din ng kanilang mga sekta at denominasyon, mga kapatid. So you see, kung isusuriin mo yan, all of them, they came from the Catholic Church. At yun yung sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Basahin niyo. Actually, itong copy-paste na itong sinasabi ni Doc Joseph, Sister Amy Victorio. So, mga panibagong sekta niya, parang Latin yung pangalan ng sekta niya. Ni Doc Joseph. Si Doc Joseph yata yung founder. So, yan mga kapatid. So, yun yung sinasabi natin, mga kapatid. At, of course, nirelate natin itong pinag-usapan natin doon sa kung sino ba yung dapat nating pakikinggan. Kasi ang centurion, lumapit siya sa Panginoon. Pinakinggan niya yung sinabi ng Panginoon. At since na wala na ang Panginoon, sino yung pakikinggan natin? Wala na rin yung mga alagad, na katulad ng binabanggit sa Luke chapter 10 verse 16. Hindi yung mga successor o tagasunod ng mga alagad. Hindi yung kung sino-sino lang na walang kaugnayan sa mga apostol. Or else, walang saysay yun, mga kapatid. Kaya yun yung binababala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So mga kapatid, so maybe that is by now, pag-isipan natin. At ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, na naganap yung nais ng centurion because of his faith. So yun nga sabi ko sa inyo, na ang centurion na ito ay nakarinig patungkol sa Panginoong Jesucristo. At totoo nga po na sa ating pakikinig ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Kaya nga sinasabi sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So at mangyari nawa ang mga hinihingi natin ayon sa ating pananampalataya. So shalom, that is by now mga kapatid. Ingatan nawa tayo at gabayan at patubayan ng Panginoon sa araw na ito kasama ng ating mga mahal sa buhay. Bigyan niya tayo ng kalusugan, iligtas niya tayo sa mga bagay na beyond our controls. Iligtas niya na tayo sa hypertension, sa stroke, sa cancer, sa AIDS, anumang mga lubang masakit at karamdaman. At iligtas niya rin tayo sa kagat ng mga mapaminsalang insekto, ng rabies na mga aso, daga o anumang hayop, at anumang venomous na mga hayop. Iligtas naman niya tayo ng Panginoon sa disgrasya, anumang kalamidad, ingatan naman niya tayo. Ganon din iligtas niya tayo sa kidney failure, heart failure, o anumang malubang sakit at karamdaman. So shalom mga kapatid, pagpalain nawa at iligtas din ng ng Panginoon itong kumakalaban sa iglesia na itinadag ng Panginoon. At ang iglesyang yun ay ang simbahang Katoliko, mga kapatid. So, shalom, that is by now, Kuya Kulet at Amy Victorio, Doc Joseph, God bless. Saka si Bettina, God bless. Saka si Romans 12, God bless. May the Lord bring you back to the church He founded. Amen. That is by now, shalom and signing off.